Okay, Mart, ito na yung story yung iniintay ko eh. Yung guesting ni Charisse Pempenco sa Oprah show and she's the only guest. Naku, mainit-init pa tong balitang to. The whole show, tell us about it, Jovi. We haven't seen it yet. Okay, Martin, Cherry, talagang mainit-init pa ito dahil 17 hours ago pa lang ito at kumakalat na nga sa internet itong nangyari sa Amerika kanina. Okay, so umere na nga kanina sa US ang guesting ni Charisse Pempenco sa Oprah Winfrey Show. And this time, the whole show was devoted to the life and times of Charisse. Hindi katulad nung una niyang guesting na part lang sa ng iisang segment. Pinag-usapan agad ito ng mga bloggers at online communities, lalo na yung mga nakabase sa Amerika. The whole show can now be seen on YouTube in 2 10-minute parts. Solo guest ni Oprah Winfrey si Charisse at ang title ng episode ay The Most Talented Girl in the World. The show featured videos of her life here in the Philippines, her bittersweet homecoming in San Pedro, Laguna, where she remembered bad memories about her father. Highlight ng segment sa Italy kung saan sinundan siya ng kamera ay ang pamamasal nila ni Andrea Bocelli. Pero ang pinakamalaking sorpresa ng gabi ay ang video conference ni Charisse at ng idolo niyang si Celine Dion. It was revealed that they will be singing together soon. At syempre, kumanta si Charisse para sa audience ni Oprah. Does that give you goosebumps or what? Parang gusto kong gumanon eh. Why did she cry in the show? Umiyak siya, maraming parte ng show na naiyak to si Charisse doon sa mga videos. Pero yung parte na pinakita natin kanina, yun yung in-announce na magkakaroon sila ng duet nga ni ng kanyang idol? Ng kanyang idol. Na si Celine Dion? Celine Dion dito sa Madison Square Garden sa New York lang naman. Panahon na ipasa. Sa New York lang, sa Madison lang naman. But, Jovi, there was a phone patch, no? With Celine Dion? Ang tawag lang video conferencing at talagang nagulat si Charisse kasi wala daw talaga sa rehearsal pero biglang pinakita si And I'm sure Celine was proud with with how she rendered that song. At may susunod ng Lea Salonga. Sana nga. Charisse Pempenco. Okay, next on our countdown, Integrity Development Review sa buong hudikatura at mga negosyante na babahala na rin sa mga insidente ng suicide dahil sa kahirapan. Abangan din na naglalabas ang dance moves sa US campaign trail sa second part ng Sidetrack. At 12 points, 7 points, 8 points. So, paano yan, Mart? Si Barack Obama ngayon has been overtaken 12 points, the biggest lead ever of McCain, right? Alam mo, dati, hanggang ngayon, Barack Obama pa rin yung idol ko. Kaya nga, papakita ko sa inyo to eh. What are you doing? Direct, pakita mo to. Focus lang to, direct. Pero, nung narinig ko si John McCain na nagsalita doon sa Republican National Convention nagsalita. Kaya sabi ko, ilalagay ko na rin si John McCain dito. Sigurista, Pinoy na Pinoy ka talaga, Malindig na malindig. Pero Martin, alam mo ba na marami ngayon sa mga taga-Amerika na medyo nauuta or nagsasawa na dyan sa mga issue na medyo mabigat sa politika doon sa Amerika. Kaya nagiging hit sa internet yung mga funny moments nga dito sa campaign na ito. At gumawa nga Cherry itong si Ginny Moose ng CNN ng isang report na na-download o in-upload dito sa internet kaya marami ng hits sa ngayon. Itong report niya ay pinalabas nga dito sa CNN at ang tawag dito ay ang Presidential Dance-Off at may kita ito sa YouTube at sa yahoo.com. Parang kampanya sa Pilipinas. Parang kampanya talaga ito. Nagbalik dancing mood sa campaign tayo matapos ang mag-guest ng asawa ni Barack Obama na si Michelle sa Ellen DeGeneres Show. Ipinakita ng posibleng First Lady ang kanyang pamatay na dance moves, Jerry. Nasabi nga ni Ellen ay siguradong lalampaso sa sayaw ng kanyang asawa. Mga double nila. Sabi ng CNN report, Mad TV will also come up with a skit on dancing political personalities this weekend. Battle on the dance floor ito sa pagitan ng mga McCain at ng mga Obamas. Now everyone will wait for Sarah Palin's dance moves. Oh, pero Cherry, Martin, marami nakakamiss kay Clint sa mga Clinton, lalo na kay Hillary. Yeah. So, parang nagiging hit din sa mga search engine itong kung meron bang video sa internet na nagsasayaw itong mag-asawa na ito. Nakita kami ngayon at ipakita natin dito sa ating mga tagapanood. At fake lang ito pero nakakatawa dahil ito yung pinaka most viewed na video nila. Oh yeah? When you search it, yan ang lalabas? Yan ang lalabas. Let's see. Yun naman, sino yung partner niya? Asawa niya? Si Hillary yan, at saka si Bill. Superimposed yan. Naman. Parang ano yun ang tawag dyan? Dance something. Pero dapat si Hillary talaga kinuha.
the Lord of the Dance. That's the Lord of the Dance. Na superimpose nila. Pero sabi nga, Cherry, kailangan lagyan naman natin ng local flavor ito, no? Sabi lang, magaling doon na nakikita ng itong mga mag-aasawa ito sa politika na nagsasayaw. Pero alam naman natin na mahilig din magsayaw itong first couple kasama natin. sa ano yan, Si Philippine FG politics at saka yan. si President Gloria. So nakakita tayo ng isa sa mga kuha namin sa Malacanang ng pagsasayaw ng dalawa. At mabuti ipakita natin sa ating mga audience. Yan. Ito hindi to superimposed. That's Totoo them. natin yan. Birthday ni FG yan mga 4 years ago. Parang we don't see them a lot together nowadays, Joey. Nowadays. Pero ito mga pala, marami nagsasabi na talaga kung sa sayawan, maganda talaga itong tandem nitong mag-asawa na ito. Ah, yeah? Eh, bagay naman talaga. Kasi mo naman. Mas magaling si GMA kaysa kay FG. Pareho sila magaling. Mahirap magsalita. Okay, thank you so much, Jovi. Thank you, Thanks, Martin. Jovi. Let's go back to our countdown. Balik tayo sa countdown. Maski mga negosyante na alarma na rin.